Ninadalaw ko lang siya dahil siya yung tatay ng anak ko. Lumutang nitong Martes ang dating sexy star na si Katrina Paula upang linawin ang pagkakadawit niya sa mga kasong kinakaharap ni Raymond Dominguez. Minsan nang ikinabit ang pangalan ni Katrina sa lider umano ng sindikatong sangkot sa carnapping. Bagay na mariinan niyang itinanggi noong 1 taon. Kamakailan, kusa nang sumuko si Dominguez sa mga otoridad, makaraang madiing muli sa serye ng carnapping at pagpatay umano sa 2 car dealer. Kasama ang kanilang anak ni Dominguez, dinalaw ito ni Katrina sa Camp Crame. Hindi na ako makagalaw ng tama. Parang, yun, hindi na natural. Yung pagkatao, parang feeling ko parang parang pag may tumingin sa akin, ay, ito si ay, yung ganyan. Diba? Sa'yo kaya sabihin, ay, ikaw si ganito. Diba? Parang, ang hirap eh. Inamin ng kampo ni Katrina na sabit ito sa kasong anti-fencing, kaugnay ng isinagawang raid sa kondo ni Dominguez noong November 2010. Pero paliwanag ng kanyang abogado. Ang allegation ng pulis doon, mag-live-in sila dahil doon may kaso pa. Parang criminal liability based on relationship. Well, wala naman tayong criminal liability through relationship eh. Assuming yung special friend mo may kaso, hindi nangangahulugan na yung babae may kaso. They have to prove through conspiracy yan. Medyo mabigat yan. Kaya ang sinapan nila, kita mo, anti-fencing lang. Pero ano nga ba ang turingan nila ni Dominguez? Special friend, showbiz. Basta friend kami. Yun. Friend ko siya. Tsaka, masama bang magmahal ng kaibigan? Hindi kami magkasama sa bahay, hindi kami magkasama sa kondo. Iba ang unit ko, iba ang unit niya. Wala na nga kami noon pa. Nagkataon lang na nagkaanak kami. Ninadalaw ko lang siya dahil siya yung tatay ng anak ko. In last year's event na dinaluhan ni Katrina, may tanong ang Star Talk TX kung totoong may karelasyon siyang sangkot umano sa carnapping. Bakit itinanggi yun noon ni Katrina? Hindi ko siya ka-live-in. Kilala ko yung tao. Pero hanggang dun lang. Hanggang dun lang yung pagkakilala ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong klaseng tao. Bakit mo siya dinunay dati? Parang, kaibigan lang kami. Sabi niya eh. Hindi ka naman talaga yun, di ba? Well, we have to do that kasi at that time, you have to analyze yung thinking ng PNP, ng rating team on what evidence yung hawak nila to involve her sa carnapping. Nung makita ko na yung mga documents na inattach, wala naman palang kwenta sa carnapping. Naninindigan naman si Katrina na walang katotohanan ang mga paratang kay Dominguez. Pero may alam ba ang dating sexy actress sa trabaho nito? Wala. Wala. Wala siya sinabi sa akin trabaho. Meron naman silang pangkabuhayan dun sa sa Bulacan. Samantala, maging ang pagkakapaslang kay Baywalk Beauty na si Rejoice Rivera ay ikinokonekta rin kay Dominguez na positibong itinuro ng ina bilang nobyo ng anak. Hindi naman yung naging girlfriend talaga yun. Hindi. Ako alam ko hindi niya naging girlfriend. Sa unang pagkakataon on primetime television, magsasama ang Asian TV Awards nominee for Best Drama Actor at ang Asia Songbird. Si Dingdong Dantes bilang Kenneth at si Miss Regine Velasquez bilang Tonya at Bonet kasama ang isang all-star cast sa romantic comedy magpapakilig sa inyo gabi-gabi. GMA Network proudly brings you I Heart You Pare. Magsisimula na ngayong February 7 sa GMA Telebabad. At ngayong hapon sa Star Talk TX, ang gaganap sa papel na Joel at isa sa pinakabago nating kapuso, Mark Abaya, live! Alam nyo, there are hunks and there are hunks, but with me is the most talented hunk, Mark Abaya! Hello! Oo, teka. Gano'ng katagal ka nang umaawit?
ever since high school po kasi uso nun yung mga banda na gumagawa ng cover, binigyan po ako ng isang 4-track recorder ng dad ko. So, since walang gusto magsulat, I had to learn how to sing by myself po. You had to learn how to sing. Yes. Di ba pinapanganak yun? Po, hindi. This time I had to learn how to sing by myself. So may pag-asa pa ako. Opo. Mag-aaral lang ako. Anyway, pero okay, siyempre ang nanay mo is the great Marilu Abaya na direktora. Ang tatay mo is the equally great cinematographer na si Manolo Abaya. Pero ikaw, bakit recording artist hindi ka nag-direct or naging cinematographer? Well, kasi po tinago sa akin ng mga magulang ko na showbiz sila eh. Actually, Okay. I didn't... Tinago. Paano maitatago yun? Sikat na sikat sila. Oh, hindi nila sinasabi na yung ginagawa nila is very different from what other parents would do, which is why yung mga tita ko, I remember they'd always ask me, how are you guys doing? And I'd be like, okay lang, bakit? And then nung pala, because I come from a very, very artistic family pala, nalaman ko lang po nung college, when I was doing my thesis, that's when my parents finally said, okay, Marco, ito yung plano. This was what happened. We tried to fool you and tried to make you think that what we do is normal. Nung pala hindi. So anyways, when it came to music naman po, my family has always been supportive. They've always wanted me to discover things on my own. And music was one of the things that again, as I said, discovered on my own. So when it started working out po, nagbanda po ako, I joined a band called Sandwich. It worked out. The family kept on pushing and supporting. And ever since then, yun. So yun yung first love ko po, yung pagkanta, pagsulat ng kanta po. Pero nagdrama ka na rin, di ba? Tapos now you're trying comedy. Saan ka mas komportable? Actually po, ibang-iba po siya eh. Kasi this time sa comedy, it's all about timing and chemistry. More than the drama, I think. Mas nahirapan ako, mas naninibago ako. Pero tuwan-tuwa po ako na I was blessed and lucky enough to be invited to join I Heart You Pare. To be surrounded by a wonderful cast, to work under Andoy Ranay. So, I'm getting used to it, but I'm very, very happy po. Pero ito ba natuwa ka dun sa isang incident na nangyari? Kahapon lamang kasi may lumapit sa kanya, ang sabi, excuse me po, pwede po bang magpa-picture sa'yo? Derek, ano sinagot mo? Nag-smile na lang po ako, tapos nag-post na lang parang